Okay, sa shooters, nandito tayo muli medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video about dito sa ating mga ah, laruan. Mga airsoft lang to na ina-upgrade natin pangunahin katulad ng sinabi ko noon pa ng mga nakaraan. Doon tayo sa hindi ganong mamamahalan yung mga shooters. So, una sa lahat, ang inaalis natin, although ito is upgraded na, ginagawa ito ni Sir Ems, shoutout Sir Ems, Ricardo. Ang isang airsoft na stock unit na tinatawag, ito kapag sa ating ikinasa, so diretso yan. Kung makikita natin itong slide stop niya, dapat ang slide natin itong pinakagatla dito, aabot pa siya dito. So ito kasi naka short stroke na siya. Yan. Okay, short stroke. So pwedeng sabihin sa atin na kadali lang naman mag short stroke. Punuin lang natin ng buffer ang ating guide rod, pwede na siya ma-short stroke. Pero ang magiging problema naman niya kapag ganun lang ang ginawa natin, magkakaroon ito ng tinatawag nilang misspeed. Ibig sabihin, hindi magiging accurate, hindi nakatono. Dito, halimbawa, ito kasi nabasag na, sira, gagawin lang natin sample. Kapag kasi hindi ito nakatono doon sa ating ginawang paglagay ng mga shock buffer doon sa ating guide rod, ang tendency nito kasi, ito mahaba kasi stroke nito. Pagka ito na nasagad yung stroke niya, ganyan yan. Yan, ganyan kahaba. Halos lilitaw talaga yung kanyang piston, no? Ngayon, yan, mangyayari, hindi ka agad babalik ito dahil sa haba ng stroke. Hindi babalik. So, pag hindi ito kaagad nakabalik, halimbawa ito nandyan, andito pa lang yung bibis, babalik na siya. Kasi nga, naka-short stroke ka. Masyadong marami yung shock buffer mo. So, magiging tendency niyan, itong ating nozzle, hindi pa naka-atras dito para kumuha ng bibis. Kasi nga, mahaba siya. Umatras na yung slide na ganon, konti lang siyang umatras, maiiwan itong nozzle. So, mangyayari ngayon, mag-mini-speed siya. No? So, yun yung ginawa natin ngayon. May nabibili kasi like yung AIP speed kit na tinatawag na pang TM siya. Tulad halimbawa ito, TM. So, pwede tayong bumili ng tinatawag nilang AIP speed kit na blowback housing. I-adapt lang natin, ilagay natin dito yon. So, maglagay tayo ng mga buffer, shock buffer. So, okay na siya, pero hindi natin yun masasagad tulad nito. Kasi may limitasyon din siya, no? Kailangan maitono ng maayos. So, ngayon, ang ginawa natin, kung mapapansin niyo para maalis yung tinatawag na misspeed ng ating pistol, dapat katulad siya ng AIP na kapag ito ay tumrabaho, under lang yung AIP siguro halos ganyan. Yeah. So, ibig sabihin, umatras yung slide, na mahihila niya na to pabalik na ganon. Magre-reset na siya para kumuha ng BB. So, yun yung AIP. Yun yung magandang inilalagay sa TM na brand ng ating mga airsoft. Ang ang problema natin, paano kung ang baril natin is AW? Hindi ako magkamali, ito is AW 420
401, yung race gun na tinatawag nila, no? Kumbaga sa real gun, yung Super 38 na open. So, paano kung ito? Kung ito yung baril natin, kung problema shooter, lalo na ang kailangan ng shooter, yung mga mumurahing baril lang. Doon minsan, hirap sila doon sa mga high-end. Gustong-gustong matutunan, pasukan yung ating sports na practical shooting, no? So, mangyayari ngayon, mahirapan sila kasi nga, tulad dito, ang blowback housing nito is AW. AW itong sinasample natin ito. So ito yung sinabi ko sa mga past video natin na ginawa natin ng paraan para hindi magganong gumastos yung shooter natin, ano? Kasi hindi ako magkamali, ang AIP, ang presyo niyan is nasa 4,000 plus, 4,200 ganun. Kung mag-sale man siguro yan hanggang mga 3,800, pero hindi mo makukuha ng bababa pa sa 3,000 yan. Yung AIP speed kit. At isa pa, pang TM lang talaga siya, no? Unlike siguro kung magpipit yung upper mo dito sa AW, palit ka ng buong upper, pwede pa. Pero hindi rin natin masasabing mag-work ng maayos kasi nga baka hindi compatible. Marami pang aayusin. Although pwede natin ayusin. Pwede natin itono yung ibang slide dito kung gusto mo maging TM. So ito naman, dun nga, pag-asos tayo, itong ginawa natin dito. Tapos pagmasdan nyo. Itong to, parang reveal ito, no? Kasi marami na tayong ginawa. So kung kayang gawin ng shooter, okay lang, gawin nila. Kung mayroon silang mga gamit, lalo na yung ibang mga gunsmith natin, okay lang na magawa nila ito, no? Para ma-share lang natin. Kung makikita niyo ito ay isang piyesa na aluminum na ikinat natin ito sa pamamagitan ng milling machine. Ito. Kung mapapansin niyo, ayan siya. Ayan. Ayan ang cut niya. So, bakit mayroong ganito? Ito kasi, sinilalagay natin ito dito. Ayan. Kita lang natin. Ayan. Dito siya nakalagay. Ayun. Dito siya. Nakapatong siya dito, nakahulma. Kaya nga mayroon siyang may gatla siya kung mapapansin niyo. Kasi dito siya papasok. Ito siya. Dito natin kasi siya ilalagay dito. Dito. Kaya ang mangyayari ito, may gatla. Ayan. May gatla siya, papasok natin dito. Bakit natin nilagyan ng ganito? Ito yung magiging stopper ng ating, kung makikita niyo dyan sa loob, ayun siya. Ito siya, dito, to, sa loob to, dito sa doon. Yan ang magiging stopper ng ating nozzle. So pagka pumutok yan, ang trouble ng nozzle natin, ito na lang. So kung titignan niyo, halos nasa half inch ang travel nitong nozzle, yung slack, yung stroke niya. Yung stroke niya is yan na lang. So mangyayari, iwas na tayo sa misspeed. Kahit na ano pong mangyari dyan, mapunuin mo ng buffer yan, basta kakasalan yung hammer. So, iwas na tayo. Papasok at pipick up siya ng BBs. So, ito lang, gawin nyo lang ito. Tapos, ilagay nyo dito, no? Kung sakali, ginawa ninyo yan, baka hindi lahat kasi masabi ko sa video. Pwede nyo naman akong i-message, no? Message nyo lang ako at itanong nyo kung biyo sa akin, kahiner, ba't ganito yung ginawa ko siya pero bakit may problema, bakit ganito. So doon, tulungan naman namin kayo kung paano ang magiging, pero gayahin nyo lang yung sinasabi ko sa video. Okay na to.
So, ang ginawa ko kasi, sira yun, nagpalit na tayo ng tinatawag nilang nozzle din ng pang AW. Ito, anti-freeze nozzle. Ayan. Para alam naman natin, bibilis kasi itong baril, bibilis ang kalabit. Baka kasi kapag itong stock pa rin ang gamit, magpipris siya. No? So ngayon, ito yung isang dito. So na yung isang ito ang isa pang gagawin natin dyan. Babe, sabot nga yung ano yan yung box. Ang isa sa pinaka maganda pa na gawin natin dito sa ano tayo dito ang tututukan natin kasi ito. Ang pinaka maganda pa dyan, ito, para sigurado tayo na yung ating hindi siya yung sabihin, mag-work siya ng maayos. Magpalit na tayo ng nozzle spring. Ito na ikabit natin. Ayan. No? Ayan. Papalit na tayo ng nozzle spring. No? Yung Revanchis na high kappa nozzle spring yung 300%. So, ibig sabihin yun, mabilis talagang bumalik yung ating nozzle. Sabihin nyo, sir, baka mabasag yan kasi nga matigas yung spring. No, malabo nang mabasag kasi nga ang laro ng ating yung stroke na is napakaigsi na lang. Mababasag yan kapag talagang humila ng diretso. Mababasag talaga siya. Pero maigsi na lang yung stroke niya. Pero kung humila siya hanggang dito, may tendency talagang maputol ito. Kaya lang, ang laro niya kasi hanggang dyan lang. Ayan. So, hindi niya kayang putulin. No? Ito. Kaya okay yung 300 na spring natin. No? Okay. Gawin natin to. Ilalagay naman natin ito sa slide. No? Ikita natin yan. Ito yung spring na ilalagay natin, yung 300. So, ilalagay natin sa slide ito kasama itong ating mayroon kasing palatandaan, hindi pwede kasing magbaligtad, no? Ayan. Okay. So, ilalagay natin ito kasama yung ating ilagay na pyesa para mamodify natin na itong nozzle hindi na siya mahaba ang stroke. Ito naman ang isang i-reveal ko sa inyo. Mga sikreto natin pero i-share ko. No? Kapag itong slide na to, gagamitin natin, ilalagay natin itong nozzle na ilagyan natin para maging short stroke siya. Ang tendency niyan, hindi papasok itong low back housing natin kasi nga ilagyan natin ito. Kakalang sigurado to, kakalang siya. Kakalang kasi makapal din yan. Kasing kapal yan nitong nakaharang na to. So, anong mangyayari? Hindi natin may papasok. So, kung meron kayong milling machine sa bahay o sa shop, kung meron kayo, kinakat ko to, itong lugar na to. Tingnan natin. Para makita natin yung liwanag. Itong portion na to. Kung mapapansin niyo, makikita nyo. Ayan. Ito. Kaya, kumbaga, dinitiman ko na lang siya sa dental pen. Ayun, yun lumitaw. Ayan. So, dito, itong part na to, kinat natin yan. Ayan. Kinat natin yan para paglagyan ng parts na ginawa natin. Kasi nga, hindi siya magkakasya. So, pag inilagay natin yan, siyempre, papasok yan. Pero kailangan tamang cut lang at eksaktong-eksakto kasi napakanipis nito. Manipis lang po. Kita mahirap sa video. Manipis lang siya. Yun. Manipis lang kasi ito. No? So, assemble natin. Okay. So,
Ngayon, lalagay lang natin dito. Swak lang natin yan. Ilagay muna natin ito Railway Chisney Spring. Ito siya. Ito. 300 to. Kaya matigas na to. 100% na babalik at babalik ang nozzle mo. Ayan. Medyo muumbok pa nga no? So, before I forgot, so ilalagay na natin itong loading cocker, itong baril, no? Ano na natin. Symbol muna natin. Ito yung pang AW na cocker. Ang advice ko dito, kasi ito is plastic, magawa din naman tayo ng ng aluminum dito o ano talaga, steel. Pero ito inano ko na gamitin nung nagpagawa sa atin. Shoutout pala kay Sir Ton, kay Sir Ton ito ng Pampanga. Maihatid ko ito bukas at ako'y papasyal dyan sa sa area ninyo para yun nga matuloy na yung ating tawag dito, yung gagawin nating seminar, no? Lecture para sa gun safety rin, saka konting makapag tayo, kumbaga refresher lang, mag-refresh lang tayo. Okay, ito ay kabit na, no? Ang gagawin lang natin dito, puputulin ito. Hindi ko nipapakita sa video, pero puputulin ko ito kasi itong haba na ito, kaya nangyayari napuputol yung tawag dito. Ito mismong rocker napuputol. So, lagay lang natin, tandaan lang, kasi baka maano yung spring mawala sa pwesto. Kaya kailangan maingat lang yung paglagay. Isip natin. Oops. Yun. Ayan, katulad nito, pit na pit lang yung pagkakaltas natin doon sa slide para mailagay lang yung pyesa, no? Ayun. So ayan, naglapat na siya, no? Lapat na. So ngayon, ito, sa lapat na siya, lagay muna natin itong yan. Lagay muna natin itong isang tornilyo, ihuli na natin yun doon sa cocker. Itong kanyang dami firing pin, no? Advice ko lang kay Sir Ton, kung pwede, lagyan niya ito ng hammer pad. So ito is race gun, open division, na masasabi ko na kasi gumamit ako nito nung araw. Sabi ko na pwede natin talagang bagay, sabi nila nasa shooter pagka talagang pero natin to, mailalaban, kumbaga kaya natin itapat ilaban doon sa mga high-end din na pa rin, kasi yung recoil nito halos mawawala din, tapos mabilis na din siya. So yun nga, nasa Indian, sa Indian na lang ang magiging problema pagka ito inaayos na, no? Although marami pa naman kailangan maging i-modify dito. Ayan, siya. Balit na lang yan. Ayan. So, kung makikita nyo yung stroke niya, yun na lang siya. Sobrang liit na lang. Ayan. Nasa half inch na lang yan, no? So, maluwag nang magtrabaho itong ating nozzle. Okay? So, ito, na-upgrade na rin ni Sir Ton yung kanyang actually, ito, natanong ko kung saan nabili. Sabi kay Sir Clyde. Shout out Sir Clyde, no? Clyde Santos, yung sa CL Design, yan, yung CS Pro. So,
sa kanila nabili ito. Although ito rin na kung bumibili rin ako ng mga parts, yung 11 inches na spring, sa kanya din kami bumibili kasi nung nakaraan natanong ko kay Sir Mark Guevara, shout out Sir Mark, ano, ah, yun nga sabi niya kay Sir Clyde meron. So, ito sabi nung may-ari ay nabili din daw niya doon ito, no? Ito, lagyan natin. Okay, ano siya? Ito yung pinaka setup ko kapag kami nagpapa-setup sa akin ng mga low-end budget lang at saka yung mga low-end lang din ng baril, no? So, dako tayo ngayon. Ito ang problema natin, yung shock popper, no? Kasi, ginawang short stroke ito ni Serton. Napansin ko nga, ang ginawa niya kasi nga, pagka ipinasok natin ito sa baril, hindi natin malalagyan ng maraming bopper ito. Unlike siguro yan ang pinakamarami, so hindi natin malalagyan ng marami. So, ang ginawa ni Serton, pinutol niya yung mga shock bopper. Ito. Pinutol niya, nagputol siya ng mga shock bopper para ma-short stroke niya. So, yun nga lang, sabi ko, ang nagiging tendency, magmi-misfeed siya. Misfeed ang problema. Ang magiging issue ng baril natin, no? So, ngayon, ito, isa sa mga ginagawa natin, madali na lang man na gaya ito kasi actually ako nagbibigay ako. Magawa kasi ako nito ng steel. Yung bakal talaga siya, hindi aluminum, no? Depende sa papagawa ng minsan naman may nagpapagawa sa akin ng aluminum din lahat, no? Pero sa akin kasi lalo sa guide advice ko, hindi maganda yung aluminum. Kasi mayroon tayong discarding gagawin dito. So ito ngayon, ang gagawin natin dito. Ang ginawa ko dito ngayon, pakita ko sa inyo. Meron tayo kung makikita yung bakal. Ito, bakal to. At meron siyang yung mga parang gatlaba. Ayan, lalagyan ng pin. Ayan. Kasi may ilalagay tayong pin dyan. Ito. Bubutasan nyo ito yung stock para hindi na mapagas nga si Serton. Yung stock ang ginamit kong guide rod niya. Butasan lang yan. Tapos lagyan ng pin. Ito, bago pala lagyan ng pin, halimbawa nakapwesto na siya. Nakapwesto na, itutulak lang natin pataas, no? Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ilagay natin yung pin. And then nilagay yung lock. So yun na. So okay, assemble natin. Ayan. Yung spring. Yun natin, no? So ito papasok siya. Ano, pag pumasok ito, hindi siya tawag dito. Hindi siya short stroke. Hindi ka short stroke yung slide mo, no? So ito, yun, pumasok siya, no? So ang gagawin lang natin ngayon dito, hihilahin lang natin to. Push natin para makita yung butas. Ayan yung butas, ayun. So ilalagay natin yung pin. Ito yung pin. Pag nailagay yung pin, yung pin, ipupwesto natin ng maayos. Ayan. Sakto-sakto siya. Para mag-lock. Yun. Nasa hanapin natin ngayon, pipihitin natin. Yun. Kasi kita natin, kung makikita nyo, ayun, saan na yung pang-turo natin ito. Nakalock na yung pin dito. Yan, nakalock na siya. Yun, ito niya, nakalock na. So nangyari sa baril. Ayan ang stroke niya, haba. Ng bopper mo yan, no? Sabihin, mahaba ang bopper, yung stroke umigsi, no? So, assemble natin. Para matapos yung ating video. Okay? Okay. So, assemble na. So, kung tingnan natin, ayan lang siya.
Okay? So ito, maiksi na yung stroke, mabilis na ito, 100%. Sa isang video, doon na lang natin papakita yung bilis niya. Dahil sa medyo mahaba-haba na rin yung video natin. Ito lang guys, ayun, mga ka-airsoft, mga shooters. So ito, no? Kung gusto nyo magpa-modified o magpa-ayos, pa-setup ng ganitong setup, yung mga mura lang baril, di tayo bibili ng blowback housing, ako na bahala doon, no? Mayroon pa pala akong hindi nasabi sa loob. Sa susunod na video, babanggitin ko sa inyo yun. About naman yun doon sa paglabas ng gas. No? Na hindi siya dapat humina kasi hindi magpe-penetrate. So, banggitin ko na lang sa susunod na video natin. No? May nilagay pa ako pala isang piyesa doon sa blowback housing natin. Para yung gas natin, dahil sa umigsi nga siya, ihina. Pero yun para ganun pa rin, consistent yung ihina siya konting-konti. Siguro mag-a-average ng mga 310, pinakamababa, 310 na FPS. So, magpe-penetrate pa yun. Lalo kung mahaba ang barrel mo, mas mahaba. Siguro ito mag-a-average pa ito ng mga 320, 325 kasi mahaba. Nasa 7 inches ang barrel. No? Yung dati ko kasing ganito, nag-a-average ng 380 yung stock niya. Nung gawin ko, lumate na. So, ayan na siya. Okay, shooters. Thank you. At sa susunod na lang video, kita-kita tayo.